Balitang pambansa. Kwentong kutsero raw ang mga akusasyon ni Senator Amy Marcos laban sa Pangulong Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, hindi raw tatablan yan si Pangulong Marcos, lalo't wala naman daw kredibilidad ang mga paratang ng senadora. Lumang kwento na raw ang ibinato sa Pangulo at napatunayan na hindi ito totoo. Tingin ng palasyo kung ano-ano nang iniuungkat na issue laban sa Pangulo para lamang mapatalsik ito sa pwesto, pero hindi daw magpapatinag ang Pangulong Marcos Jr. So hindi po opsyon sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala, ibinasura po ng Korte Suprema ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na obligahin ang ombudsman na ilabas po ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Inilabas po ang desisyon na yan sa unbanked session ng Supreme Court kahapon. Sa kabila naman ito, pinagkokomento sa loob ng 10 araw ang mga respondent, kabilang na po si Ombudsman Boying Remulla. Sa isang Facebook post, sinabi ng legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torion na iaapela nila ang desisyon ng Supreme Court. Muli namang nanindigan si Ombudsman na may warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bato. Sa katunayan, may kopya na raw siya nito pero hindi pa niya isinasa publiko. Pinaiimbestigahan naman po ni Batangas Congressman Leandro Leviste si ICI sa Construction Workers Solidarity o CSW Party List Congressman Edwin Garjola. Base po sa inihaing rekomendasyon ni Leviste sa ICI, pangalawa si Garjola sa mga nakinabang sa infrastructure projects. Paliwanag ng kongresista, bumibili raw ng mga proyekto sa DPWH si Garjola at ibinebenta ang mga ito. Sa mga kontraktor para makakuha daw po ng 25% commission. Wala pang tugon sa News 5 si Garjola kaugnay ng alegasyon ni Leviste. Ayon naman po sa ICI at sa DPWH, iimbestigahan nila ang nasabing rekomendasyon. Hindi daw ugali ng isang Pilipino ang inasal ni Senadora Amy Marcos nang hayagan nitong sabihin na nagdodroga daw ang kanyang kapatid kasama ang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos, pati ang kanyang pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Ayon po kay Lacson, dismayado siya sa ginawa ng senadora na tingin niya ay pamumulitika lamang. Hindi raw isyu kung totoo o hindi ang mga paratang sa Pangulo. Pero mas mainam daw sana kung inilabas ito ng senadora sa tamang forum at hindi kailangang ipagkalat sa harap ng libo-libong mga tao. Medyo napaka-un-Filipino kasi tayo, nakakasaksi tayo ng pag-aaway ng magkakapatid. No? Pero yon nakakonfine sa bahay. Kung hindi man, merong umahantong sa siraan behind the back. Pero yung magsalita ka sa harap ng 600 tao sa luneta, parang sa akin, hindi ka tanggap-tanggap bilang isang Pilipino. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!